Simula. If there's a law that governs love, will the Supreme Being that created the universe find us guilty of being a fool for believing that love only comes once in a lifetime? Siguro ako, oo. Siya? Hindi ko na sigurado. With my 5-year-old son sitting on my lap, holding his piggy bank he wanted to give his dad once they meet, I bit my lower lip to hold back my tears. Connor thought his father just went abroad to earn money, so he saved up every coin he receives. My son, who looks completely like his dad, saved his streets money, so his dad wouldn't have to work hard abroad anymore to earn a living. Sa isip ng isang paslit, sapat na ang 100 piso para mabuhay sa mundo. If only he knew, it's not money who took away his father from us. Kung kailan ko ba mahahanap ang lakas ng loob upang ipagtapat sa anak ko ang katotohanang hindi nag-abroad ang tatay niya para magtrabaho? Hindi ko pa alam. Kung masakit na sa akin ang nalaman ko, ay siguradong mas masasaktan siya. I cannot break my son's heart just because his father broke mine. Humugot ako ng hininga at kinuha ang remote upang patayin ang TV. Kaagad niya naman akong nilingon habang matindi ang pagsasalubong ng mga kilay. Mama! Watch pa eh! I don't know what's so interesting with the news about the business tycoon who just came home to the Philippines to inherit his father's company that Connor got upset when I turned the TV off. Siguro ay dahil naroon ang lukso ng dugo. Kaya kahit hindi ko sabihin kay Connor na iyon mismo ang tatay niya, masyado siyang nahuhumaling sa mga balita tungkol kay Khalil. Pilit akong ngumiti at hinaplos ang buhok ni Connor. Samahan mo na lang ang mama, anak. Bibili tayo ng bago mong damit para sa school. Bigay mo ko 20? He asked. Nakikipag-negotiate na naman para may mailagay siya sa alkansya. I swallowed the lump in my throat, knowing so well that my son is saving up for nothing. Sige anak, ibinaba ko siya mula sa pagkakakandong sa akin. Bihis na tayo ha? Connor nodded in an excited way. Not because we're going to the mall, but because he knew I'd give him money once we're home. I let him wear his best attire. Nang lumabas kami ng kwarto ay kadarating lang ng tatay mula sa pamamasada ng pedicab niya. Nagmano ako at ganoon din si Connor. Lisa, napanood mo ba? Oho. Agap ko bago siya basag ng nginitian. Baka kung mapag-usapan namin sa harap ni Connor ay humagulgol na lamang ako. Hindi pa ako handang ipagtapat sa anak ko ang katotohanan. Gumuhit ang lungkot at awa sa mga mata ng tatay. Ngunit imbes na ituloy ang sinasabi niya kanina ay tumingin siya sa anak ko. Saan pupunta ang apo kong pogi? Biro niya kay Connor, kahit alam ko na naaawa siya sa aming mag-ina. My son showed a proud grin. Mag-bodyguard sa mama lolo para pag-uwi may 20. Parehas kaming natawa ng tatay dahil sa sagot ni Connor. Ginulo naman ng tatay ang buhok ni Connor, saka siya dumukot ng 20 sa kanyang bulsa. Oo, ambag ng lolo sa baboy mo. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Connor ang pera. Nang matapos simakap sa baywang ng lolo niya, ay sandali itong pumasok ng kwarto para ilagay sa alkansya ang 20 pesos. Nagkatinginan kami ng tatay sa kasabay na basag ng ngumiti. Hayaan mo na anak. Ganon siguro talaga ang buhay. Nandito naman ang tatay para sa inyo ni Connor. Kaagad akong suminghot at pinunasan ang namuo kong mga luha nang lumabas si Connor sa kwarto. Alis na kami tay ha. Nakaluto na naman ho ako ng pagkain. Ihahatid ko na kayo sa sakayan ng jeep. Aniya bago inakay si Connor palabas. Hinatid kami ng tatay hanggang sa sakayan. Nang makarating ng mall, ay panay ang ikot ng mga mata ni Connor sa paligid. Namamangha sa rami ng mamahaling gamit na nakikita. Nang mapadaan kami sa bilihan ng mga laruan, nabakas ko sa mukha niya ang kagustuhang pumasok. May naitabi naman akong pera para kung sakaling magturo siya, ay maibibili ko. Kaya nang tumagal pa ang titig niya sa bilihan ng laruan, ay tumalungko na ako sa kanyang harap. Gusto mo bang bumili ng laruan, nak? Ibibili ka ng mama. Sa palengke na lang, mama. Tingin mo mahal. Madaming 20 dapat. Bumuntong hininga siya. I laughed softly.
Oh, my clever boy. Manang-mana talaga sa tatay niya. Ano na lang bibilihin ng mama sa'yo maliban sa gamit sa school? Ice cream. Yung 20 lang. Sagot niya bago itinaas ang kanyang hinduturo. Napailing na lamang ako at tumayo na. Ngunit nang akmang maglalakad na kami ulit, ay nagawi sa loob ng bilihan ng laruan ang tingin ko. My eyes widened and my lips parted when I realized who's the man with the baby carrier, smiling ear to a little boy while showing a huge box of Lego. Natulala ako nang makitang napakatamis niyang ngiti habang kausap ang batang lalaki. At nang lumapit sa kanya ang pamilyar na babaeng may tulak na stroller, pakiramdam ko may sumuntok sa aking dibdib. The woman pecked a kiss on his cheek before he whispered something to her that made her giggle. Hindi ko na namalayan pa ang pagpatak ng aking mga luha habang nakatitig sa kanilang dalawa. Connor was already getting worried. Ngunit hindi ko magawang tingnan ang anak ko. Tila napako ako sa kinatatayuan ko't hindi maialis ang pagkakatitig sa ama ng anak ko. Look at him being a good father to those kids, while my son waits every single day outside their house with his piggy bank on his lap. How could he betray us when he promised me nothing but forever? My tears streamed down my cheeks, and when he accidentally caught my gaze, my lips pursed as I immediately lifted Connor so we can leave. Binilisan ko ang hakbang hanggang sa makapasok kami ng banyo. Bitbit ang anak ko, ay isinara ko ang pinto, saka ako lumuhod sa harap ni Connor para mayakap siya. I cried in my clueless son's shoulder, and when I lifted my head to meet Connor's gaze, I felt like I just stared at his father's wild obsidian eyes, the eyes I wished I never looked back at in that cold December night.